Ngayong araw ay ating tatalakayin kung ano-ano nga ba ang mga may pagmamalaki ng bayan ng Taytay. Ang bayan ng Taytay ay isa sa mga bayan sa Rizal kung saan ang pag-unlad ay di may tatanggi. Tinaguri ang Tela Capital of the Philippines ang bayan ng Taytay sa kadahilanang dito matatagpuan ang pinakamura at pinakamagandang kalidad ng tela. Sa katunayan, dinarayo ito ng iba't ibang residente sa mga karatig pook ng Rizal upang umangkat ng tela, kung saan ito'y kanilang pinagbebenta ng mas mahal sa kanilang bayan. Kamangha-mangha dahil ang pananahi ang pangunahing kinabubuhay ng marami sa residente sa bayan ng Taytay. Sila mismo ang yumayari at tumatapos ng kani-kanilang mga paninda upang ibenta ito sa kanilang mamimili sa mababang halaga. Ika nga nila, sa presyong mababa na, mas pinababa pa. Saan ka pa? Dito ka na. Ang natapos nilang mga produkto ng telang kanilang tinahi ay tinatawag na RTW clothes o ready-to-wear clothes. Sa Taytay matatagpuan ang pinakamagaganda at pinakamurang RTW clothes. Saan dito? E di sa mga naglipa ng Tiangge kaliwat kanan. Talaga namang napakaraming rason upang ipagmalaki ang bayan ng Taytay. Tumutok lamang sa The Journey Legacy, It's More Fun in the Philippines edition upang patuloy na malasap ang sarap ng Pilipinas. Ako po, si Donna Santos. Ngayon, mula sa Timog Kanluran ng Pilipinas, mula sa rehiyon ng Calabarzon, ang ating tampok na produkto at lalawigan, ang kapeng barako ng Batangas. Kilala ang Batangas hindi lamang sa mga pamosong beaches at dive sites at mga bayaning nagmula dito, kundi pati na rin sa mga pagkaing masasarap, lalong-lalo na ang kapeng barako na tumutubo dito. Ipinagmamalaki ng buong Lipa City, Batangas ang tinaguriang kapeng barako sapagkat ito ay may matapang na lasa at amoy na siyang pangunahing produkto ng bayan. Sa katunayan ay pinagdiriwang dito ang Coffee Festival mula Disyembre 11 hanggang 16 upang ipakita na ang Lipa ang kinikilalang Coffee Granary of the Philippines. Sa nasabing pagtatampok ng mga produkto ay mayroong mga trade fair, tiangge, at mga palaro kagaya ng Search for Barako ng Bayan. At dahil na rin sa malawakang kampanya para mapaunlad ang turismo ng Pilipinas, itinampok ng Magnolia Ice Cream ang Coffee Crumble at Tsokolate Tablea ng Batangas, kasama pa ang ibang mga produkto mula sa 5 pang lalawigan sa Pilipinas sa kanilang naiibang kontribusyon sa turismo, ang 6 na Best of the Philippines flavors. Ayon kay Magnolia Ice Cream General Manager Mayo Alcon, 2 malaking dahilan ang nasa likod ng kanilang Best of the Philippines flavors. Ito ay ang pagpapalaganap ng mga bagong flavors ng sorbetas at ang pagtulong sa pagpapayabong ng turismo ng Pilipinas. At noong ika-7 ng Mayo, saksi si Governor Vilma Santos sa pamamahagi ng libreng ice cream para malasahan ng nakararami ang sarap ng kapeng barako at tablea. Isa sa masugid na isinusulong ni Governor V ang turismo sa Batangas na ayon sa kanya ay mabisang behikulo sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kaya naman suportado ng gobernador ang nasabing proyekto. Pati niya na magiging patok ito di lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga turistang dadayo sa Pilipinas. Sinong mag-aakalang ang kinasanayan nating mainit na kape ay matitikman na rin ngayon bilang sorbetes? Tunay ngang it's more fun in the Philippines. Ako si Jello Alex at ito ang mga bagay na dapat niyong ipagmalaki bilang mga Pilipino. Magandang araw, ito ang The Journey Legacy. Tulad ni Governor V, for all seasons din ang lugar na kanyang pinaglilingkuran ang Batangas. Dahil umaraw man o umulan, may offer ang lugar na yan. Itinang summer, Batangas ang bahala sa'yo. Ang lugar na ito ay merong di lang isa, di lang dalawa, kundi maraming easy, breezy at beautiful na mga beach. Tara na't mag-swimming, sunbathing o snorkeling sa Nasugbu, Calatagan, Laia, Burot, Mabuhay, Curtel, Natipuan, Munting Buhangin, Anilaw at marami pang iba. Dahil dyan, naging usong-uso ang island hopping sa probinsyang ito. Samantala, panahon na naman ng tag-ulan. Well, kapeng barako ang perfect dyan.
Ito ay isang klase ng Liberica coffee na inintroduce pa ng mga Kastila noong panahon ng pananakop nila sa Lipa. Ngayon, ito na ang isa sa mga pangunahing produkto ng lugar. Siguradong malalasap ang tunay na tapang ng isang Batanggenyo sa kaping ito. At kahit hindi kasi Coco Martin, ay yummy! Kasasarap! Tunay nga namang uminit man o lumamig, it's more fun in the Philippines. Lalong-lalo na sa Batangas. Ito po si Christine Joanne M. Reyes nag-uulat. Tinaguriang gateway to Metro Manila ng mga Caviteño. May lapit na 15 kilometro mula sa timog kanluran ng Maynila. Ito ang lungsod ng Bacoor sa Cavite. Kung galing ka ng Bacoor, 30 hanggat 45 minuto lamang ay maaari mo nang marating ang Kamaynilaan. Ang pagiging malapit nito sa Maynila ang naging daan upang mas umusbong ang urbanisasyon at modernisasyon sa nasabing bayan, dahilan para tawagin itong isa sa fastest growing municipalities in Cavite. Ngunit alam niyo bang bukod sa urbanisasyon na tinatamasa nito ay may mayamang industriya at kultura ring may pagmamalaki rito? Kilala ang Bacoor bilang isa sa tahong kapital ng Cavite. Dahil sa mayamang industriya ng tahong dito, nagpa siya ang lokal na pamahalaan na magdaos ng taunang pagdiriwang para rito. Ang Tahong Festival. Taon-taon itong idinaraos tuwing ika-29 ng Setyembre. May iba't ibang aktibidad na idinaraos sa pagdiriwang na ito tulad ng mga tahong seminars and symposium. At ang pida ng pagdiriwang, ang culinary contest, kung saan itinatampok ang iba't ibang paraan ng pagluluto ng tahong. Dito'y pinamamalas ng mga Bacoreño ang kanilang galing at pagkamalikhain sa pagluluto. Ang mga lutong kalahok ay itinatampok sa isang exhibit sa plaza ng Bacoor na dinadayo ng mga turista. Layunin ng selebrasyong ito na lalong pagyamanin ang kaalaman at kultura ng tahong sa mga Bacoreño. Tunay ngang bawat bayan ay may kanya-kanyang yaman at isa ng patotoo rito ang Bacoor. Kung gusto niyong makita lahat ng ito, tara na't bumisita rito. Tunay nga ang bawat bayan ay may kanya-kanyang yaman. Isa ng patotoo dito ang lungsod ng Bacoor. Kung gusto niyong makita lahat ng ito, tara na't pumunta rito. Ako si Patricia Catilo, nagsasabing, it's more fun in the Philippines. Kamakailan lamang ay pinagdiwang ang unang anibersaryo ng pagiging lungsod ng bayan ng Bacoor sa pangunguna ni Mayor Strike B. Revilla at ng buong sangguniang panglungsod ng Bacoor. Iba't ibang grupo ng marching band at residente mula sa iba't ibang barangay ang nakisaya sa pagdiriwang na nabanggit. Pero alam niyo ba na bukod sa pagdiriwang ng taunang anibersaryo ng pagiging lungsod ng Bacoor ay meron ding natatanging kapistahan ng mga Bacoreños? Ito ay ang Bacood Festival na hango mula sa dating pangalan ng lungsod na Bacood. Nag-ugat ito mula sa salitang bakod na gawa sa kawayan na siyang popular na pananggalang ng mga tao dito noon at ngayon mula sa mga hindi kanais-nais na dayuhan. Tampok sa kasiyahang ito ang iba't ibang gawain tulad ng Bacood Trade Fair na isinasagawa sa Bacoor Plaza kung saan makikita at mabibili ang mga produktong sadya namang may pagmamalaki tulad ng tahong chips, tigman halo-halo at iba pa. Kabilang ngayon sa pagdiriwang ang Food Festival kung saan taon-taon nang inaabangan ang 101 paraan ng pagluluto ng tahong at talaba na nagmumula sa masaganang anin nito mula sa baybaying dagat ng Bacoor. Ang pagdiriwang ay isa ring paraan ng pagbabalik tanaw sa mayamang kasaysayan ng Bacoor na kilala rin sa revolusyonaryong bansag na Gargano. Kabilang ang pag-alala sa Battle of Zapote Bridge kung saan nakipaglaban ang mga sundalong Pilipino sa mga tropang Amerikano. Binibisita rin ang bahay na tisa ng pamilya Cuenca na kilala sa bansag na First Malacanang of the Philippines sa kadahilan na nagsilbi itong pansamantalang tirahan ni General Emilio Aguinaldo sa loob ng 3 buwan at naging himpilan ng pamahalaang revolusyonaryo. Dito rin isinulat ni
nina Aguinaldo at Mabini ang dibuho ng konstitusyon ng Malolos. Unang itinatag ang bayan ng Bacoor noong 1671 at sa darating na buwan ng Setyembre, ang lungsod ay magdiriwang na ika-342 taon ng pagkakatatag nito. Tunay na may pagmamalaki ang pag-unlad ng lungsod ng Bacoor dahil sa di matatawarang pagkakaisa at pagiging makabayan ng mga Bacooreños. Ako po si Rose Mercy Senyora at ito ang The Jorn Legacy, It's More Fun in the Philippines edition. Ang lungsod ng Dasmariñas, kilalang tao, daan patungong Tagaytay o Batangas, kinatitirikan ng De La Salle University. Dikit-dikit na mga resort na sobrang refreshing, lalo na kung tagnit. Ngunit hindi lang yan. Alam nyo ba na mayroon ding ipinagmamalaking pista ang mga taga-Dasma? Ang Paro-Paro Festival. Paro-Paro, bakit nga ba? Ang paro-paro o butterfly sa Ingles ay isang universal na simbolo ng pagbabago, transformasyon at selebrasyon. Ang paro-paro na siyang sumasalamin sa Dasmariñas City. Nagsimula bilang isang maliit na baryo sa Imus, Cavite hanggang idineklarang lungsod noong November 26, 2009. Ang mga constituents nito, mga bumibisita o maging napapadaan lamang mula Maynila at mga karatig lugar ay nasaksihan ang metamorphosis o biglaang pag-unlad ng lungsod tulad ng sa isang paro-paro. Dahil dito, idineklara bilang opisyal na pista ng Dasmariñas City ang Paro-Paro Festival na siyang ipinakilala sa publiko noong ikalawang taong anibersaryo ng pagkalungsod nito, November 26, 2011. Magaganda at makukulay na costume ang bubusog sa inyong mga mata sa pistang ito ng Dasma. Ang buong lungsod ay nagkakantahan, nagsasayawan, nakikisaya sa mga aktibidad. Kaabang-abang street parade na siyang nilalahukan ng iba't ibang universidad at eskwelahan sa lungsod. Nariyan din ang mga pa-contest tulad ng Dasma Idol, Talentadong Dasmariñeño at Mr. and Miss Dasmariñas. Ano pang ating hinihintay? Tara na at magsaya, makilipad sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Dasmariñas City. Ito, si Shaira Ofianga, naglalakbay para sa The Jorn Legacy, It's More Fun in the Philippines. Taon-taon, libo-libong mga turista ang dumarayo sa lalawigan ng Quezon upang makisaya at makibahagi sa isang makulay na pagdiriwang na talaga namang inaabangan. Hindi lamang ng mga turista dito sa bansa, kundi pati na rin ng mga bakasyonistang sabik sa isang tradisyonal na selebrasyon na dito mo lamang mararanasan at masasaksihan. Tara na, silipin natin at sabay-sabay tuklasin ang Pahiyas Festival ng Lucban, Quezon. Ang Lucban ay matatagpuan sa paanan ng Bundok Banahaw. Ito ay tinuguri ang Summer Capital of Quezon dahil sa malamig na klima rito. Dito ay pinagdiriwang ang Pahiyas Festival para sa pasasalamat sa masaganang aning kaloob ni San Isidro de Labrador, ang kanilang patron. Pinapalamutian ang buong bayan ng prutas, gulay at iba pang mga naaning produkto, mga handicrafts at syempre ng keeping. Ang keeping ay isang uri ng kakaning gawa sa galapong na bigas, tubig at food coloring at gamit pang gawa ng iba't ibang makukulay na dekorasyon. Ang pistang ito ay nagpapakita ng mga Tagalokban ng kanilang pagkamalikhain kaya nabuo ang Best House Decoration Contest. Sa parada naman tampok ang mga kalahok ng mutya ng Lucban, mga likha mula sa parikitan dress competition, mga kalabaw at kabayong pansaka at kari-kariton ng pansit habhab. Lahat ito ay nagaganap tuwing ika-15 ng Mayo. Dinarayo ang Pahiyas di lamang sa itinatampok nito, kundi dahil na rin sa di umano'y swerte ni San Isidro. Sinasabing sino man ang makasulyap sa santo habang ito'y pinoprosesyon ay tunay na pagpapalain sa buong taong iyon. At dahil na rin sa patuloy na pagdagsa ng mga turista, ang bayan ay binansagang tourist town at cultural heritage site ng Department of Tourism.
Tunay ngang isa sa may pagmamalaki ng Pilipinas ang Dinadagsang Pahiyas Festival na alay sa atin ng mga mamamayan ng Lucban. Masaya, makulay, at puno ng kulturang masasabing natatanging atin. Yan ang iiwan sa ating tatak ng kasiyahang ito na tiyak babalik-balikan pa rin ng karamihan sa ating taon-taon. Kaya kung ikaw ay nananabik makaranas ng isang tradisyonal na pistang Pilipino, bumiyahe na pa Lucban. Sakay na! Dahil it's more fun in Lucban and it's more fun in the Philippines. Ako po si Mariela Banes, nag-uulat.